Sa pamamagitan ng sambahay ng Diyos, lilingapin po ng ating Diyos na pinaglilingkuran ang sekta at pananampalatayang ito. Amen. Mula ngayon mga kapatid, 2012, bababa ang lahat ng kaanib ng sambahayan ng Diyos at kayo ay aming iiwanan dito. Bababa tayo sa kabayanan, kinakailangan yung mga nasa wawalang tupa bukod sa ating mga sambahayan sapagkat katulong natin ang Panginoon, maipulong at maaya po natin sa loob ng sambahay ng Diyos sapagkat kayo at ako ang patutuo na hindi po natin dapat ikahihiya sapagkat ang sambahayan ng Diyos ay tinatanganan ng ating Diyos Ama na naglilingkuran kasama ang kanyang anak at ang banal na Espiritu sa huling panahon ay dadaloy sa pananampalataya pong ito. Amen. Kaya nga mga kapatid, gayong wala na ang Panginoon Jesus Christ na ngayon ay siyang Santa Claus ng buong daigdig, pati sa kalangitan na ibinigay ng dakilang Diyos Ama na siya ngayon ay naghahari sa kalangitan. Mayroon bang sambahay ng Diyos sa kalangitan? Bagamat mayroon pa rin po sa lupa. Sabi ng Ebanghelyo, babasahin ko mga kapatid, ang sambahayan ng Diyos ay mayroon sa langit at mayroon sa lupa. Amen. Amen. Dito, babasahin ko mga kapatid, kaya marapat lamang na ang taunang pasasalamat ay ginaganap po natin sa taon ng pasasalamat sa loob ng sambahay ng Diyos bilang magkakapatid sa pananampalataya po ito. Amen. Basahin po natin sa Efeso, ang sabi po niya, sa Efeso ay mababasa po ng ganito. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Amen. Amen. Ang sambahayan ng Diyos, mga kapatid, mayroon sa langit at mayroon sa lupa. Sinasanay na tayo sa lahat ng makaanib dito sa sambahayan ng Diyos sa lupa para pagdating natin sa langit, hindi po tayo sasanga-sanga. Amen. Ang mga kaanib sa loob ng sambahayan ng Diyos, marunong magpuri sa langit, marunong umawi, marunong magpasalamat sa Diyos na ating kapiling, sapagkat kapiling natin ang ating pinagkaisang Jesus Christ, kasama ang Ama doon sa kaharian na bagong langit, bagong lupa, na doon ay wala ng karamdaman, sakit, pagluha, at pag-iyak, mga kapatid, at kamatayan. Yun yung lahat ng pangarap ng lahat ng kaanib ng sambahayan ng Diyos na sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoon ay makakayanan po natin ang kahirapan sapagkat ang katwiran ng Diyos ay nasa atin. Tiyak, sasamahan po tayo ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Bilang pangalawang pagbasa, panghuling pagbasa mga kapatid, narito ang sabi ng banal na kasulatan dito sa Kolosas, basahin ko po ng ganito sa 2. Ganito po ang mababasa ng 7. Yamang tinanggap ninyong Panginoong si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya, manatili kayo sa Kanya, at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Amen. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at laging magpasalamat sa Diyos. Amen. Bilang kapatid sa pananampalatayang ito na hinahabilin sa atin na magpakatibay tayo sa ating pananampalatayang tinanggap mula nung tayo ay napabilang sa loob ng sambahayan ng Diyos, mga kapatid. At bilang magpakatibay sa ating pananampalataya, marapat lamang po na tayo ay magpasalamat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya nga, mga kapatid, namamalig ko ako sa inyo na huwag nating pabayaan yung pananampalatayang ito. Ang 2012 ay lalo pang aangat at itataas. At
sasalain ang lahat ng mga kaanib sa loob ng sambahayan. Amen. Kaya nga, mga kapatid, huling pagbasa, ganito po ang mababasa po natin. Chapter 3 ng Colosas, verse 15 hanggang 17, mga kapatid. At paghariin ninyo, umpisahan ko na rin po ng 12 hanggang 17. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpapatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Amen. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat ito ang dahilan kaya kayo ang sabi niya, ulitin ko mga kapatid, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itaninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. So, yun ang pinakabilin ng ating banal na kasulatan na hangad ko, bago po tayo mag-iwan-hiwalay mga kapatid, gusto ko kayong makilalang lubusan, matandaan ang inyong mga mukha, tandaan din niyo ako mga kapatid. At itong 2012, lahat tayo sa nabanggit dito kanina, may kanya-kanya tayong kakayahan. Ano po? Mag-uumpisa po tayo sa ating pamilya. Mula sa 2012, ang Kristo na Santa Claus na totoo ay pahalagahan po natin pare-pareho maging ang kanyang mga kasiran sapagkat ang nagpapahalaga sa kanya ay nagpapasupil at tinuturuan natin Diyos na tagapagligtas at ang Panginoong Jesus na pangalan ay siyang ikaligtas ng lahat mga kapatid. Ang Panginoon natin, Jesus Christ, ay nagtuturo sa atin, nagsusupil. Basahin lamang po natin ang banal na kasulatan at ito po yung magtuturo sa atin pamamagitan ng Espiritu Santong iniwan po sa atin. Ako'y nagtitiwala at ako po'y umaasa na lahat ng kaanib sa sambahayan ng Diyos ay hindi po niya dapat ikinahihiya. Mula ngayon, 2012, mag-uumpisa tayo sa taluktok ng bundok na ito. Uuwi tayo ng ating mga tahanan. Ang sabi ng ating kapatid na kanina, first, sa pamilya po natin, hindi na po tayo mahihirapan. After nun, maghahanap po tayo ng mga kaluluwa na maidadala natin sa Panginoon. So, purihin ang dakilang Diyos, ating pasasalamatan, diwa ng banal na pagtitipon ay ang pagpapasalamat natin ngayon. Kung kahit ito yung dahilan na tayo ngayon ay sama-sama, purihin, awitan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. So, maraming salamat mga kapatid at mulit-muli isang magandang umaga o tanghali sa ating lahat. Simula kayo sa lahat ng kapatid.